Tapos nasa loob ka, may chinek ka sa labas, dumaan ka sa backdoor, pinatay mo, ayun patay. Although, merong ba't malabo? Sindihan mo ulit dito. Kahit saan ka pumunta. Ganon din sa hagdanan. Pag sa hagdanan, sa bahay mo, ba't lumalabo tong camera ko? Hello po mga ka-Junji, mga ka-Dayunyor. Kumusta po kayong lahat? Magandang araw sa inyo lahat o magandang gabi. Saan po kayong panig ng mundo. Sana ay masaya niyong masalubong ang bagong taon. At ang pag-usapan po natin ngayon ay tungkol sa three-way. Pero bago po tayo magsimula, kung bago po kayo sa aking channel, ay paki-subscribe na po para makatulong sa pagdami pa ng ating mga video. I-like nyo na rin at i-share. Okay po? Ito po, three-way. Merong nagtanong sa akin. Sabi niya, bakit daw three-way? Dalawa lang naman ang switch. Ito po kasing box dito sa magkabila ay switch yan. At ito ang ilaw. Tapos doon ang power niya. Sabi nila, bakit dalawa lang? Sabi ko naman, hindi naman kahit dalawa o isa, o apat, o tatlo, three-way na tinatawag yan, hindi po dahil sa bilang ng switch. Kaya three-way na tinatawag dahil doon switch na ginagamit nila ay may tatlong terminal. Ayun po. Tatlo yung terminal niya. Kaya three-way. Kapag ganito ang design ng iwa-wire nila, gagamit ka talaga ng three-way switch. Ngayon, gusto mong madagdagan pa yung... Kasi mangyari, gusto ko malaman nyo, itong design na ito para kalimitan nito sa mga living room. O kaya ay yung mga malaking function hall na may dalawang pinto. Papasok at saka doon sa back. Front door at saka back door. Halimbawa, ito front door, ayun ang back door. Ito yung mga ilaw sa gitna. Sa mga function hall, o sa mga malalaking living room, sa kitchen, o sa mga hagdan ng bahay. Halimbawa, ito yung first floor sa hagdan, papasok ka, may switch siya. Pagpanik mo sa taas, may switch din sa doon. Para pag sinindihan mo ilaw dito, sa taas, papatay mo ilaw. Kaya ginagamit nila three-way. Meron silang kakayahan na mag-function sa maraming switch. So, ganito po yan. Nag-umpisa tayo. Kung nakikita nyo, meron nang nakaabang na mga wire. Ano? Dito, ito ang gagawin nating main switch. Dahil dito yung pinagmumulan ng power. Ito yung mini breaker. Ito yung power ng bahay. Meron dalawang kuryente rito o wire. Line 1 and line 2. Line 1, itong black, ito yung hot, ito yung positive na may kuryente. Ito yung negative, yung line 2, itong white. Dito naman, merong tatlong wire na magkakasama. Isang white, isang black, at isang red. Ito po, ang dulo nito nandito sa pangalawang switch. Ang tawag dyan traveler. Magta-travel siya sa second switch para magkaroon sila ng connection. Tapos dito meron din siyang wire na dalawa, line 1 and line 2. Lalabas siya dito sa light. So, from switch, ta-travel niya doon. Meron din siyang 1 and 2 doon. Ilalabas niya dito. Yun ang tinatawag na load. Ito yung load ngayon. Ito yung source. Ito yung load. Okay po? Ngayon, try natin. Inabang ko na sila kasi demo to para hindi masyado mahirap. At saka napansin nyo, ang ginamit kong wire 18 gauge. Ang demo lang po to. Sa actual na kapag ka-switch, ang gamitin nyo 14. Sa saksakan pala yung receptacle o yung outlet, 12. Kasi mas malaki ang kuryente noon. Dahil kuminsan nagsasaksak tayo ng palansya, hair dryer, kung ano-ano pa. Ngayon mas makapal ang kuryente nung kaysa sa ilaw at switch.
Ang ilaw at switch, ilaw lang naman ang ginagamit niya. So, umpisa natin dito sa unang-unang switch, ano? Itong line 1, ito yung power. Naka-off naman ito eh. Naka-off ito. At tinesting ko na sa tester ko, wala namang power. So, dito sa three-way switch, meron silang common. Ayun yung black. Yung black wire, ayun. Common yan. Tapos yung dalawa, yan yung para sa traveler. Ginawa ko na yung pula sa taas, yung black sa baba. Pero ito yung line. Dalawang black, yung isa traveler, yung isa line. Okay? So, i-connect muna natin itong line dito sa line 1 na live wire. Gagamit tayo ng wire nut para madali kong matanggal mamaya. Alam, maigpit po, no? Ayun. Pagkatapos nun, kasi nakakonect yung line dito sa common. Tapos itong traveler, yung red, inano natin sa taas. Diyan sa Philippines, makikita nyo may mark yan eh. Line 1, line 3. Yung common yata, line 0. So, yung line 1 ng traveler, hindi po yung source. Hindi po yung kuryenteng buhay. Yung red, inilagay ko na lang sa taas. Wala man lang tatak. Malaman na lang natin yung red nasa taas ng traveler. Ayun. I-connect natin yun. Tapos yung black traveler sa baba dito. I-connect natin dito. Okay? Ayan. Ayun. Itong white, i-connect natin sa line 2. Yan yung negative. Samahan natin yan. Okay? Yan ang negative. Ayan. So, ayos na itong switch natin, number 1. Tapos, ipasok na natin to. So, naayos na natin yung switch main. Tapos, magta-travel sa doon sa pangalawang switch. Ganun din ang gagawin natin. Basta alamin lang natin na yung travel wire mo, eto, magkakasama, no? Ilagay muna natin itong common. Nasa black na nakalagay naman itong common. Yun lang. Pero yung line 1 and 3, walang tatak. Kaya nilagay ko na lang sa taas yung red. So, sa common muna tayo. Dito sa line 1. Ito. Magiging return na yan. Doon sa una, line 1, live. Dito magiging return na siya. Sa common sa i-connect. Ano? Tapos, yung line 2 nitong second switch, i-connect natin sa white na traveler. Ayan. Pareho lang ginawa natin sa unang switch. Ayan. Tapos yung red sa taas na traveler. Ayan. Ayan. Tapos ang last ay yung isang traveler sa line 3 o sa baba. Ayan. Tapos, kuha natin sila. Ganun din, green to green. Pag karagdagang safety, i-tape niyo sa gilid yung receptacle, yung switch. I-tape niyo ng electrical tape sa gilid para sigurado na hindi makakadikitan. Pag tumagal ang panahon, nag-loose, hindi makakadikitan yung metal. Ngayon, yung return papunta dito sa light. Ayan. Black and white. Inabang ko na rin itong
lagayan ng kuwan. So, tandaan lang natin yung dulo, ito, i-connect natin sa gitna ay black. Kasi nandito yung ground nandito yung live Tapos yung white, yung negative, dito sa gilid. Para na-aksidenteng mahawakan mo yan, hindi ka walang kuryente. Diba? Ganyan na sinasabi ng mga ibang nagbablog. Para daw safe. Tama nga naman. Nakabang na yan para madali. Pagsamahin ko lang yung parehong black. At saka parehong white. Tapos, ipiin natin para hindi nakaharang. Pasok natin. Madalas mapundi, mabasag, mabungi. Ilagay natin ito, itong light niya. LED yan. Tapos ilagay na natin itong fan para matakpan natin. Isa pa. Isa din. Tapos takpan natin. Yan. Ngayon, testingin natin. Ayos na lahat. Hindi na tayo magte-test o hindi na tayo tester. Nakita natin, konti lang naman ang kanyang linya. So, testingin natin. I-on natin muna tong power. Ayan. Meron na sa power ngayon. Kunyari, ito ay yung entrance door ng isang function hall. Papasok ka, sindi lahat ang ilaw. Pagpalagay na maraming ilaw yan, Isa lang naman ang demo natin, pero pwede mo lagyan ng maraming ilaw yan. Tapos nasa loob ka, may chinek ka sa labas, dumaan ka sa back door, pinatay mo, ayun, patay. Although, ba't malabo? Ayun, lumalabo tong camera ko. Ayan. So, lumabas ka doon sa back door, pinatay mo ilaw, patay. Meron kang kasunod na pumasok. Although, naka-on yan. Ayan ang position niya, naka-on. Pero dahil pinatay doon, yung off position niya ngayon, sisindihan niya. Yun ang three-way. Tapos doon, patayin mo. Sindihan mo ulit dito. Kahit saan ka pumunta. Ganon din sa hagdanan. Pag sa hagdanan, sa bahay mo, ba't lumalabo tong camera ko? Sa hagdan mo, pumasok ka sa first floor, nandito yung switch, sinindihan mo yung ilaw, pumanik ka. Pagdating mo sa taas, pasok ka sa kwarto mo, pinatay mo ilaw. So, ganyan po yung three-way. Ba't lumalabo ito? Malabo. Ayan. So, kung may tanong kayo, paki-comment na lang po sa baba. At kung may suggestion kayo, paki-comment na rin dyan. Huwag niyo pong kalimutan kung bago kayo sa aking channel, mag-subscribe na. Malaking tulong po yun. At paki-like and share na po, So, hanggang dito muna. Meron pa tayong gagawin yung photocell. May nag-request paano ba yun i-install ang photocell. Yan sa Pilipinas, ang tawag yata doon sensor light. Pero ipakita ko kung paano pagkakaiba ng photocell at saka sensor light. So hanggang dito na lang po. God bless at mabuhay kayo. Bye-bye!